po yung mga haka-haka, yung mga marites. Kasi hindi po nakabubuti at wala po tayong mapapala sa mga ganyang chismis. Sa kapagpalang araw sa atin lahat, mga kababayan, ang bilis nga ng response ni Attorney Ferdinand Topacio, Legal Counsel ni dating Congressman Arnie Teves sa aligasyon ni Secretary Boying Rimulya na umano'y si Teves ay protektado ng napakalaking sindikato dito sa Southeast Asia. Kaya ang sabi niya, baka marites na naman ito at pinapaasa na naman ang ating mga kababayan kagaya ng kanyang sinasabi na umano'y uuwi na sa Pilipinas. Itong si Congressman Arnie Teves, tila ba sinasabing fake news na naman itong si Secretary Boying Rimulya ayon nga kay Atty. Topacio. At para marinig po natin mismo galing sa interview ng DCER 1026 mga kababayan ang mga sinabi ni Atty. Ferdinand Topacio. Sir Angelo, masyadong OA naman po yata at fake news na naman yan. Katulad nung sinabi niya, uuwi na si Congressman. OA at fake news umano ang tawag nga ni Atty. Topacio dito sa mga aligasyon ni Secretary Boying Rimulya. Totoo kaya ito? Ito kaya ay gawa-gawa lang ni Secretary Boying Rimulya para makakuha na naman ng atensyon mula sa media at sa taong bayan? Teves, wali naman ang nangyari. Naghintay lang yung mga kapatid natin sa hanap buhay sa media. Pagka sinasabi niya doon na fugitive from justice, kinain din niya yung salita niya. Ano bang warlords yun? Kaya na po hinamon ko siya, sino itong mga warlords na ito? At saang lugar sila warlord? Yung ba sa Somalia, sa Afghanistan, sa Pakistan? Yun ang alam ko may mga warlords sa Los Angeles. Yun nga po, medyo yung binanggit mo mga bansa, medyo questionable yung ano doon, peace and order doon sa lugar na yun, ano po? States yun eh. Opo. So, ano ngayon ang magiging hakbang po ninyo sa harap nitong mga patutsada ng Justice Secretary? Well, ang hakbang kong ginawa namin dyan pinagtawanan po namin siya eh. Kasi talaga namang, alam niyo po sinasabi niya pong Cambodia, Vietnam, siguro naman ma-offend yung mga bansang yon. May mga diplomatic relations pa naman tayo ron para sabihin may mga warlords sa kanila. Parang pinapalabas nating wild west naman yung mga bansang yon. Doon sa lumutang na balita. Grabe yan ang mga kababayan natin tinatawanan lang ni Topacio. Itong si Secretary Boying Rimulya, mga kababayan po natin, talagang super defensa talaga Itong si Atty. Ferdinand Topacio dito kay Congressman Arnie Teves, which is palagay ko mukhang malabo talagang mahuli ito at sigurado ang kanyang pinagtataguan ay talagang secured ang kababayan natin. May bahay na daw siyang naipatayo sa may bahay na. Timor-Leste. Ano pong take nyo doon, attorney? Buti pa po si Secretary Buya, alam niya kung nasaan ang bahay ni Congressman Teves. Ako hindi ko alam po kung nasaan ang bahay niya ngayon alam naman pa rin niya po yung bahay, bakit hindi kaya niya puntahan doon at pakiusapang umuwi, di ba? Kung alam naman pala niya. Siya naman ay isang mataas na opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Wala naman sigurong gagalaw sa kanya kung saan man siya pumunta. Opo. Meron pang isa, attorney. Meron pa isa ako nasagap na parang statement si Secretary Boying. Yung may close coordination na daw yung PNP doon sa Chief of Police ng Timor-Leste. Wala naman po makapagpipigil kung kasama po sa Interpol ang Timor-Leste o kung anumang pamahalaan. Siyempre karapatan naman po natin bilang isang estado na kung may warrant of arrest katulad niyang kay Congressman Teves ay hanapin po at mag-exert ng diplomatic measures para ma-repatriate. Yun naman po talaga ang dapat na proseso. But until they do that, sana iwasin na po yung mga haka-haka, yung mga marites. Kasi hindi po nakabubuti at wala po tayong mapapala sa mga ganyang chismis. Nabanggit nga po niya na may assurance daw po yung Chief of Police ng Timor-Leste na monitored nila si ex-Congressman Teves dun sa Timor-Leste. Yun naman pala po So, dapat alam niyo, yung mga ganyang operations po, hindi naman po talaga binobroadcast yan kung ikaw ay isang professional. Siguro, kaya lamang nilabas na naman ni Secretary Rimulya yung haka-haka na yan na warlords, siguro pinaninindigan na niya
yung kanyang sinasabing terrorist daw, di umano si Congressman Teves, ano yan po yan medyo siguro sa kanyang ambisyon, baka may higher political office yung minamata, o tinitignan, siguro kailangan niya yan. Pero alam niyo po, So grabe mga kababayan po natin itong mga binibitawang salita ni Atty. Topacio na talagang tinatamaan itong si Secretary Boying Rimulya. So dapat ang gawin dito ni Secretary Rimulya ay dapat patunayan niya mga kababayan natin para naman na masabi talaga ni Atty. Topacio na hindi fake news at gawa-gawang kwento lamang itong mga pinapalabas na statement sa media ni Secretary Boying Rimulya, mga kababayan po natin. So itong Secretary Boying Rimulya, napansin lang din natin na talagang panay nga ang kanyang broadcast kahit yung mga dapat ay hindi na dapat sabihin sa media ay sinasabi niya pa. So talagang minsan maniniwala na rin tayo na posibleng fake news itong mga sinasabi ni Secretary Boying Rimulya. Pero hanggat hindi napapatunayan, hanggat hindi nahuli nga itong si dating Congressman Teves, mananatiling chismis or marites pa rin itong mga allegation ni Secretary Boying Rimulya. Siyempre, itong si Topacio, dahil bayad nga siya bilang legal counsel ni Teves, talagang magdidepensa ito. So, ang galing din ito magdepensa, mga kababayan po natin. So, hanggat hindi nahuli ang kanyang kliyente, tuloy pa rin ang kanyang pagdepensa. professional talaga ang palakad ng isang ahensya, katulad ng DOJ na nasa ilalim mo yung NBI, yung mga operations ay sikreto. Hindi po binobroadcast yan para yung kabilang panig ay hindi naman nakakagawa ng countermeasures. Parang yung kasabihang barking dog, seldom bites. Oo. Kailangan Hindi tahimik. pa kasabihin yan no offense naman kay Secretary Rimulya, di ba sabi nila, an empty drum makes the most noise. Pag kinalimbang mo. Opo naman. Opo. Makikibalita kami sa estado ng kaso. Yung ipinal na kaso laban kay Congressman Teves. Nasa anong estado na po, attorney? Yung sa amin po kasi, wala po kasi si Congressman Teves dito. So, kami po ay mag-enter ng appearance para kami ay bigyan ng mga dokumento. Pero mahirap naman po kung makikipag-coordinate kami sa ibang abogado ng ibang mga nasasaktan. Baka sabihin ayan na naman, may collusion na naman, may conspiracy na naman. So para sa amin po, ang next step po dyan should be arraignment. Pero wala pa po kaming natatanggap na balita. Pero ang alam po namin latest ay may warrant na nga pong inilabas. Opo. Pwede bang ituloy ang arraignment kung wala yung accused? Ay hindi po wala pong arraignment in absentia dito po sa atin. Opo. Ang ma-arraign lang po dyan ay yung mga ibang mga akusado na nasa kustodiya po, either ng NBI o ng ating DJMP. At sa kanila po, with respect to them, trial will proceed. At magpipresenta po ng ebidensya ang pamahalaan, yung prosecution. So, ang titingnan po namin dyan, ewan ko kung sino ipipresenta nilang ebidensya laban dito sa mga akusado sapagkat nag-recant na nga po yung lahat ng kanilang inaakusa. May partisipasyon po ba kayo doon, attorney? Di ba may sariling counsel yung mga sinasabing mga suspects sa pagpaslang kay Governor Digamo? Opo, Sir Angelo. Sa amin po, ang magagawa lamang po namin sa ngayon ay magmanman po, mag-obserba sa mga bagong developments. And for our part po, ang amin pong tinututukan po ngayon ay yung ipafile po namin sa hukuman upang questionin naman po yung expulsion ni Congressman Teves. Ano pong So, magiging... hindi pa pala tapos itong expulsion ni Congressman Arnett Teves, mga kababayan po natin. Samantala, mukhang naghahanda na rin itong si Mayor Fritz Diaz na tatakbo sa gagawing special election diyan sa 3rd District ng Negros Oriental, mga kababayan po natin. Pero iaapila pa pala ng legal counsel ni Congressman Arnett Teves, mga kababayan po natin, ang nangyaring expulsion nga kay dating Congressman Arnett Teves. So gagawa sila ng legal action patungkol sa kanyang expulsion. At sa kanyang mga kaso naman mga kababayan po natin ay gumagawa ng hakbang pa itong si Atty. Topacio para sa kung anumang legal action na pwede nilang gawin at para madepensahan niya nga ang kanyang kliyente.
at walang iba itong si dating Congressman Arnie Teves. At kung siya ang tatanungin ay hindi niya nga rin alam umano kung nasaan ang location, at buti pa umano itong Secretary Boying Rimulya ay alam pala ang bahay o nagpapagawa nga umano ng bahay itong si Congressman Arnie Teves, at protektado nga ito ng mga malalaking sindikato, mga warlords umano dito sa Southeast Asia, mga kababayan po natin. So kung ganon, abangan na lang po natin kasi mukhang matinding laban ito at mahabang proseso pa nga ito, mga kababayan po natin. So kung ang iba na mga kaalyado ni Mayor Janice Tigamo, kagaya ni Mayor Fritz Diaz, ay naghahanda na sa posibleng gaganapin na special election dito sa 3rd District ng Negros Oriental. Ito yung distrito nga ni Congressman Arnie Teves. Abay, hindi pa pala tapos dahil maghahabol pa itong kampo ni ayan nga ni Teves sa kanyang expulsion, mga kababayan po natin. Pero sa palagay ko malabo na kahit anong gawin pang paghahabol ng legal counsel ng kampo ni Teves ay malabo na itong maibalik bilang congressman dahil majority nga ng mga kongresista ay bumuto against sa kanya o sa kanyang expulsion, mga kababayan po natin. At kung tayo ang tatanungin sa ating personal na komento, abay tama lang kasi ano pa ang kanyang function. So hindi naman siya nagre-represent sa kanyang distrito, sa kanyang pinamumunuan dahil nasa ibang bansa nga siya nagtatago. So tama lang din na tanggalin siya bilang congressman, mga kababayan po natin. So para sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow sa ating social media platform, at maraming salamat sa DZER 1026. Yan ay hawak din po ng SME9 News sa ating video at sa ating pinagkukunan ng reaction video. Maraming salamat po sa inyo.